grupahan o yung mga iyo pong mga leader, what if dumalo ka din po ng physical? Amen? Tama po ba? Hindi ko po kayo dinidiscourage sa Star Maker ha. Pumunta po kayo dito. So, one of the resources po ito, mga kapatid. One of the resources po ito na dapat po nating puntahan para makapakinig po tayo ng salita ng Diyos. Subalit, papaano mo masasabi yung Hebrew chapter 10 verse 25? Amen? Kung hindi ka naman dumadalo talaga sa physical na gawain. That's why I encourage you, church. Like for example, si Mami Vilma. Mami, I love you, Mami. Kung may pagkakataon po kayo, nandito lamang po ako sa Riyadh, punta po kayo dito. You are welcome na welcome. Huwag kayong matakot. Huwag po kayong, nawala si Mami, nalaglag yata si Mami. Uulitin ko po, Mami Vilma. Mami Vilma, kung gusto niyo pong dumalo, Ate Marilyn, kung gusto po niyo dumalo dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh, huwag po kayong matakot. Wala na po kayong dapat ikatakot. Dahil tayo po ay malaya, mga kapatid, na kumilos dito. Kasi bakit? Meron na po tayong blessing from Crown Prince. Hindi na po tayo itatouch dito, mga kapatid. Kaya po, huwag kayong matakot dyan. Kung dati pa lang po takot na kami na pumunta sa gawain, hindi kami nagpatuloy. Amen? Do not worry. Because God is with us and no one can be against us. O, di ba? Meron ka ng physical, meron ka pang Star Maker. Praise God. Amen. Every Friday lang po ang gawain dito. Calling the attention of all the Riyadh Star Makers, ang tawag sa ganyan? Ang tawag na sa mga taga-Star Maker? Star Makers. Pinatawagan ko po ang inyong pansin. Pwede niyo po akong kontakin kung pwede po Star Mates. Ayan, ganda naman Star Mates. Pwede po kayong dumalo sa gawain po dito sa Riyadh. At syempre, ini-encourage din po kayo araw-araw na pumasyal din po sa Star Maker para makinig naman po ng mensahe, para kayo po makapag-aral din po ng mga salita po ng Diyos. Amen? So, teritoryo. Kasi pag lumawak ang iyong pag ikaw po ay dumadalo sa physical, dumadalo ka na sa Star Maker, lumalawak po ang iyong teritoryo, lumalawak ang iyong borders. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Now, to increase the territory ibig sabihin to na that his people would have more area to live in. Okay? And that he would have more people to serve as a leader. Yan po pala yan, mga kapatid. Ang ibig sabihin po pala dito ni Jabez, to increase his territory meant that his people would have more area to live in and that he would have more people to serve as a leader. Why? Kasi baka makapagpuproduce ka pa ng mga leader dito, mga kapatid. And then marami pong mga area ang masasakop ninyo. Like for example, ang BBM. Ang BBM ay magpuproduce po ng maraming leaders. Ito, dito ka Alfred, dito ka Gigi, dito ka Vanessa, dito ka Ejel, dito ka Ruth, di ba? So yan, lalawak ngayon ang teritoryo mo dahil ikaw hindi ka lang leader sa isang grupo, kundi magiging leader ka rin sa karamihan. Amen. Halimbawa si Ate Ruchel. Excuse me. Si Ate Ruchel, okay, Arabella, kasi alam ko si Ate Ruchel hindi naman yan takot magpasa ng baton. Okay? Ate Arabella, hawakan mo to. Pero ikaw pa din yung leader, Captain Ruth. Ate Arabella, hawakan mo itong gawain ito. Yan, sa pang-umaga ka. Kung ito yung oras mo pwede. Ikaw, Nanay Vilma, ito sa'yo. Ikaw, Kuya Pastor Ali, ito sa'yo. Ayan. So, hindi naman maiinggit at hindi naman magsaselos ito si Ate Ruchel. Kasi nga, bakit? Pinapalawak po niya ang kanyang teritoryo. Tama po ba? Take note, mga kapatid, hindi lang po ito preaching. It's also teaching. That's why, huwag kayong magugulat bakit ginagawa ko ito. Because I'm preaching, at the same time, I'm teaching you the way of God. Ganyan po ang pagpapalawak ng ministeryo. Amen? Hindi po tayo dapat dito lang naka-sardinas. Ang sardinas po, mga kapatid, dyan lang sila. Dyan lang sila. Yan, 1 taon ka dito sa lobby, hindi ka aalis. Pero ang totoong leader po, mga kapatid, ay nag-dispense. Ang totoong leader po ay nagpapaano po yan. Pero, meron akong suggestion, pag nangyari po yan, ikakalat nyo pa rin. Meron pa rin po kayong joint fellowship, di ba? Magsasama-sama pa rin po kayo dito sa lobby. Just an example po na sinasabi ko po sa inyo. Katulad po ng mga ginagawa po namin dito sa Saudi Arabia. Ganyan po ang
ginagawa po namin for the glory of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Delegation. Ganyan po yan. Sending. Amen. Praise God. Great leader knows how to send their flocks and know how to trust their flocks. Kaya purihin po ang Panginoon pag nai-invite po kayo. Narinig ko po kay Ate Ruchel na talaga naman pong nagpupuri siya sa Panginoon, nagpapasalamat siya. Halimbawa sa Ate Arbela, nandun po sa hindi po niya pinagdadamot. Kasi bakit? Pagpapalawak din po ng teritoryo yan. Ibig sabihin, kapag ginagamit po yung iyong anak, ibig sabihin, pinagpala ang iyong anak at ikaw po ang leader po nito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So may natututunan po ba tayo, mga leaders dyan? Meron po ba? Ayan, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung meron po tayong natututunan, ganyan po. For example, meron ka pong 40 na membro. Yang 40 membro na yan, magtalaga ka ng tigi-tigisang mga leader. Okay, magtalaga ka dyan ng tigi-tigisang leader. At sila po ang hawak ng small groups. I would suggest, or ito po yung suggestion ko lang po sa inyo mga kapatid. Okay, wag niyong hayaan na mawala yung mga membro na hindi po niyo gagamitin yung ganyan pong technique. Amen? Para hindi ka sumakit ang ulo. Para yung 4 na leaders na yan po ang magre-report sa iyo. Alam niya, sabihin Ate Rebela sa iyo, Captain, ito yung concern sa aking grupo, sa group 1. Pupunta naman si Pastor Ali, Captain, ito po yung concern. Yan, ganyan po siya. So, hindi ikaw ang magbaburden, Ate Ruchel. Gets my point? Ate Richel, hindi ikaw ang mababurden para mag-follow up sa kanila. Meron kang mga leaders na magpa-follow up sa kanila para hindi sumakit ang ulo mo. Praise God. Ipapasa sa iyo. Now, yung mga major problems, ikaw lamang ang tatanggap na to. Sa iyo ikaw dapat ang magsosolve na to, ipapasa sa iyo ng mga cell church leader mo. Yan po dapat ang iyong gagawin. Amen? Praise God. Kuya Alfred, nandiyan ka pa Kuya Alfred? Pwede mo rin po yung gawin yan. Yan. Praise God. Dapat ganyan po talaga ang ginagawa. So pwede po, kung ginagawa po natin yan sa physical, why not na hindi po natin ito gamitin sa Star Maker? Tama po ba? Kung ginagawa po natin sa physical, gawin po natin sa Star Maker. Ito pong technique po, o ito pong papaano po natin papalawakin ang atin pong teritoryo. Then, praise the Lord. Yung prayer mo na enlarge my teritoryo, mangyayari po yan. Hindi lamang sa ikaw ay nag-pray, kasi nga prayer without action, faith without action is dead. So kailangan mo pong kumilos sa iyong ipinanalangin. Tama po ba? O subukan mo. Lord, enlarge my territory. Ay hindi ka naman humahayo. Di ba? Lord, enlarge my territory. Ay hindi ka naman gumagawa. Wala ka namang inaayos. Lord, paramihin mo ang aking anak. Ay wala naman kayong ginagawang mag-asawa. Lagi naman kayo nag-aaway. Tapos, magkahiwalay kayo matulog sa gabi. Paano kayo magkakaroon ng anak? Tama po ba yun? Tama po ba yun? Lord, please. Lord, palawakin po ninyo ang teritoryo namin. Ay, hindi naman kayo uma-action. So, galaw-galaw nga. Galaw-galaw din pag may time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, sa panahon po ni Isaiah, nung dineclare po ito, na-declare po ito, itong panahon na ito, mga kapatid, kay Isaiah chapter 54 verse 2, nasa panahon po ng great discouragement, ito po yung declaration po na Isaiah. Isaiah 54 verse 2, in a time of great discouragement, nagsalita po ang Panginoon kay Isaiah. Nagsalita po sa Isaiah sa Panginoon. Sabi ni Isaiah, enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes. Praise the Lord. Isipin niyo in a time of great discouragement, nagkakagulo sa panahon po ni Isaiah at sila po doon ay talaga namang nakakaranas ng kaguluhan, pero ito pong si Isaiah ay nagnanais na ma-enlarge ang kanya pong tent. Amen. At praise the Lord, one of the words na ibinigay po sa akin ng Panginoon, ito po. Kasi nga, isipin nyo pandemic, pero purihin po ang Panginoon kasi nagkaroon po kami ng daughter church sa panahon po ng pandemic. Kasi hindi po dapat makahadlang sa atin
anumang problema, anumang mga suliranin, anumang virus, anumang pandemic na yan para magpatuloy tayo sa gawain ng Diyos. Huwag niyong sabihin, ay pandemic kasi, titigil ako, hindi ako magpapastor, hindi ako maglilid. No! Sa panahon ng pandemic, dapat mas lalo kang maging masipag. Dapat mas lalo kang palawakin ang iyong teritoryo. Dapat hindi ka maging stagnant. Amen po ba? Sabi nga po ni Ate Bunso kanina, galaw-galaw din. Sabihin mo, do not be stagnant. Talaga magiging stagnant ka kapag nasa bahay ka lang. Hindi ka humahayo. Umaasa ka na lamang sa Star Maker. Umaasa ka na lamang dito, mga kapatid. Amen. Ang paglago mo sa Panginoon ay hindi ito iniasa sa isang bagay lang. Iasa mo ito sa Diyos dahil bibigyan ka ng maraming bagay. Amen. Hallelujah. If you want to grow, if you want to enlarge your territory, kahit may pandemic, kahit na anong nararanasan mo, hindi dapat yan ang maging hadlang para ipagpatuloy mo ang panawagan mo sa Diyos. Marami po ang tumigil sa pandemic, walang humahayo. Kami church, never ever kaming tumigil sa paghayo. Kasi alam po namin, hindi kami nag-worry. Yes, may wisdom po tayo sa Lord. Pero yung wisdom na may kasamang pananampalataya, pinagpala. Amen? Wisdom na may kasamang pananampalataya ay pinagpala. Kaya mga kapatid, dapat po tayong kumilos. Huwag po tayong magpa-apekto sa atin pong mga nakikita, sa mga sirkumstansya na atin pong mga nakikita. It's a no-no. Makikita mo ang totoong pinagpala, makikita mo ang totoong lingkod ng Diyos sa panahon ng problema. Amen po ba? Makikita mo sa panahon ng mga pagsubok kung yan ba ay maglilingkod pa rin, kung yan ba ay mananatili pa rin, yan ba ay hahayo pa rin, magpapalawak pa ng kanyang teritoryo, magpapalawig pa ng kanyang kaalawan, siya po ay hahayo pa din. Makikita mo ang totoong mananampalataya sa panahon na yan. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin ng Diyos. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. God wants you to see beyond the circumstances. Oh, hallelujah! Shikarabayasi, hallelujah. Nais ng Diyos na beyond the circumstances, hindi ka lamang doon dahil nakita mo ito yun, stop na ako, dito na lang ako, hindi na ako kikilos. No, He wants you to enlarge, the Lord wants to enlarge your life. But you have to join with Him by praying and believing for His blessing. Hallelujah, thank you Lord, thank you Lord. Pag nakabatay ka sa mga nakikita mo, lalo ka lamang nululugmok sa kalalagayan mo. Maniwala ka sa akin. Hindi ka magpapatuloy. Huwag kang tumingin sa sirkumstansya. Tumingin ka doon sa Diyos na nagbibigay na ng grasya. Amen? Hallelujah. All glory belongs to God. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pangatlo. Sa tingin po ninyo, ano yung pangatlo? Kanina, number 1 ay that God would bless, you would bless me indeed. Pangalawa, enlarge my territory. Ang pangatlo po ay he prayed that God's hand would be upon him. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sino po dito ang nakakaalam ng kahulugan po ng kamay ng Diyos? Why Jabez wants that the God of hand would be upon him? Church, there is power sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Amen! Yes, there is power. There is protection. Hallelujah! There is provision. Huwag niyong kalimutan yan. Power, protection, and provision. Because it is the hand of God ang magpapala sa buhay ni Jabez. Kaya po alam niya yun. Alam niya yung kamay ng Diyos ay makapangyarihan. Amen. Isang kumpas lang ng Panginoon, isang hawak lang ng Panginoon, isang touch lang ng Panginoon, isang utos lang ng Panginoon sa mga anghel, ipapadala ng Diyos ang mga anghel para ka proteksyonan. Take note. Amen. Nabanggit ko ito kanina. For the angels of the Lord encamps around for those who fear Him. Nabanggit ko po yan kanina. Amen. Yung hands of God, it will serve, it will give you healing. Amen. It will provide provision. It will provide healing. Ano po yun? Power, protection, and provision.
Huwag niyo pong kalimutan yan. Yan po ang meron sa kamay ng Diyos. That's why, if you are going to pray, Lord, please, let your hand be upon me always, Lord. Ayan. Ibig sabihin yan, ikaw na po ay nagpapasakop, nagpapaprotect ka sa Panginoon, nagnanais ka ng power sa Panginoon, nag-aas ka ng provision from the Lord. Amen? Hallelujah! Pray. Manalangin po tayo sa Panginoon ng bagay na yan. That God's hand would be upon us. The hand of the Lord is mighty. Sabi po ng Proverbs 21 verse 1, tells us that the king's heart is in the hand of the Lord. As the rivers of water, He turneth it whithersoever He will. Praise God. Ang kamay po ng Diyos ay hawak po ng Diyos ang puso po ng hari. Amen. Alam niyo ba din Saudi Arabia? We keep on praying, Lord. Dati po, panahon po ni King Fahad, dumating po ako dito sa Saudi Arabia kay King Fahad pa, bago pa maging King Abdullah, bago pa maging King Salman. So nakakatatlong hari na po ako. Hallelujah, praise God. Tatlong hari na po ako sa Saudi Arabia. Praise the Lord, nandito pa rin po ako kasi may purpose po ang Panginoon. Our prayer, mga kapatid, Lord, touch the heart of King Salman. Panginoon, pagpalain niyo po si King Salman. We are always releasing blessing to King Salman. Panginoon, nawa yung pong kanyang i-declare na batas ay hindi po maapektuhan kaming mga expatriate. Lord, nawa Panginoon na muli pong nilang gagawing mga batas ay maging pagpapala po sa aming mga born again Christian. And praise God, hallelujah! Welcome na po ang mga born again dito sa Saudi Arabia! Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Pero, hindi po kami pwedeng yung maghahayo doon sa labas-labas. Pero meron na po kaming karapatan na isagawa. May rights na po kami na isagawa ang gawain po namin sa loob po ng church. Basta, hindi lamang po kami nakakagambala sa amin pong kapitbahay. O, di ba? That's our prayer. Kasi kaya pong baguhin ng Diyos ang puso ng hari. Kaya po niyang baguhin ang puso't isipan ng mga presidente, ng mga ministers. Amen? Kaya mga kapatid, I encourage you to always pray that the hands of God be upon to all leaders. Kung ang pangit pong ugali ng leader, pray that the hands of God be upon them. Amen po ba, mga kapatid?